Kasi di ba gagawin yung susunod na budget eh. Oo. Babantayan ngayon yung budget kung yan ba'y uulitin nila Oho. sa panahon ngayon na mainit ng investigasyon dito. Nako. Eh mukhang may kakampi ang Pangulo dyan eh. May Ha? nakakatulong na siya, Oo. mga nakita ko. Oo. Yes. Si Toby Chanco ba, ano ba ito nung kampanya? Campaign manager Campaign ng, manager ng- Alyansa ng Bagong Pilipinas. O biruin mo, administration party, Oo. nabota City Representative Toby Chanco, pero kumala sa majority block ng House of Representatives. Yo. Ayaw na niyang sumali. Ayun ang unang nagbulgar no pagkatapos ng eleksyon. Ay, eh. yung budget Yung mga ng hidden pan- projects, Oo nga. yung promise daw. Oo nga, no. Di ba? Para sa kay Chanco, ang gusto niya, dapat ma-repaso, ma-review, Oo. at mabago ang proseso sa pagbuo ng national budget. At mahigpitan yung mga budget insertion, yung mga ipinapasok na lang. Oo. The last minute, magtataka ka na lang, bakit may ganun? Bakit may naisama sa budget na yon? Ayan. Hindi na daw ho niya kayang suportahan ang liderato ng Kamara. Kaya mas pipiliin pa niyang maging independent member nito. Nako. Oo. Biruin mo yan, campaign manager ka ng partido ng administrasyon, tapos hindi ka majority, hindi ka sumali sa majority. Kasi nga, tsaka hindi siya bumoto ng speakership. May ano pa, Abstain siya dyan eh. Meron siyang paliwanag. Ganun ba? Oo. Si Kong Toby? Oo. Pakinggan nga natin. Kong Toby, ano masasabi nyo? Sa House, dapat wala na yung small committee. Dalawang beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. Yun, alam na Kong Toby ang sitwasyon sa loob. Oo. Doon pala may mga insertion. Pagka-insertion kasi sinisingit eh. Oo, di ba? tama. Hindi naman talaga napag-usapan, hindi naman talaga na-discuss yan, pero doon sa small committee, may mga taga-singit, Nason. Taga-singit. Ay, nako. Tapos iba pa yung taga-singit kapag ka nag-BICAM. Mga ganun pa ang nangyayari. Doon sa BICAM, Nelson, ang hindi lang daang milyon, doon daw nagkakasundo ng bilyon. Doon daw. Talaga naman. Well, ako naman, mukhang mayroong magiging katuwang ang Pangulong Bongbong Marcos, Nason. Meron pa rin. Meron pa sa makakatuwang, bukod kay Toby Chanco. Sa bagay ito, si Toby sa House. Yes. So, pwede niyang bantayan yung budget dyan. Yes. So, sa Senado naman, Mukhang may makakatuwang ang Pangulo, Nason. para sa pag-audit nito mga budget na ito, Maimbestigahan itong mga proyektong ito. sino? Sapagkat ngayong kalalabas lamang po ang balita mula sa Senado, mainit-init pa, umuusok-usok ba? Senador Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya na itinalaga. Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayun oo nga. Blue Ribbon. Rodante Marcoleta. Alam mo naman kung ano ang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Ano ba? Mga anomalya, mga tongpats, mga, ano sabi ni Pangulong Bongbong? Irata, mga SOP, Mga kickback, racket na mga proyekto sa loob mismo ng gobyerno. Naku po importante yan. Kasi ang iniimbestigahan nito, mga opisyalis ng pamahalaan Kasi Jen, kung hindi nga matitigil yan, wala akong mangyayari sa Pilipinas. Yan. Palaki ng palaki ang utang natin, pero paurong ng paurong ang ating kaunlaran, di ba? Dati tayo ay exporter ng nyug, exporter ng bigas. Yan. Ngayon tayo importer na. Wala na tayong ma-produce. Kasi yung mga para dyan dapat, para paunlarin ng agrikultura at iba pa, napunta ko sa mga project na hindi naman napapakinabangan. Kasi alam mo, Nason, na ang laki ng papel nitong Blue Ribbon. Kasi itong mga nakalipas na mga administrasyon, lalo ng Pangulong Digong, ito kasi yung Blue Ribbon nagamit sa politika eh. Di ba? Naalala mo, Dick Gordon. Yes. Na-politicize yung Blue Ribbon Committee na yan eh. At aminin mo o hindi, ni Senator Dick Gordon, yun na naging daan para natalo siya sa nakalipas na halalan. Itong huli naman, Senador ang ating kaibigan, diba? Tol Tolentino, naging chairman din po ng Blue Ribbon Committee. Well, hindi rin naging maganda ang kanyang kapalaran. Pero ako dito, Nason, yung tatlong pangunahing problema lang ng bansa natin,
ang masolusyonan Oo. at malutas ng Blue Ribbon Committee ng Senado, nako, parang yun ang nakikinikinita. Anong mangyayari kay Senador Dante Marcoleta sa susunod na mga taon? So, mantakin mo, halimbawa, nalutas mo yung, nakita mo yung problema ng flood control projects, di Yes. ba? Halimbawa, yung graft and corruption sa mga ahensya ng pamahalaan, kasi nang niimbestigahan yan eh. Ang counterpart niyan sa Kamara, yung committee ni Joel Chua, nason? Oo. Good Government Committee. Yes. Okay, yan ang partner. Yun oo. ang katumbas ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero mas mabigat yung Blue Ribbon. Ay, well, sa Senado, tsaka siyempre, mataas na kapulungan yan eh. Ano ha? Mga report sa social media Oho. na ang Senate President di umano ay sangkot sa 142.7 billion insertion Laki! sa 2025 national budget. Anong kinalaman ng 5? Ay, sabi niya, Oh. nabalita na sa akin yan. Ha? Sabi ito ni Senate President, ha? Ay, yung press ko niya kanina. Oo. Oo. Nagagamitin laban sa akin yan, kaugnay sa isang demolition job. Wow! Kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Ay, Ay, pero sinabi niya siguro, parang late na, natapos na, tsaka lang nila inilabas. hindi, even before. Even before sa matagal? Ganun, oh. Kaya, nakita ko na yan, sabi ko, ay mukhang may... Noon pa. Operation. Oo, 1 week, last week pa yan. Ganon. Oo, kumakalat na yan. Meron daw budget insertion na may kinalaman daw sa SP Kasi Escudero. ito, Jen, nagsimula yan nung ayaw niyang simulan agad yung impeachment eh. Oho. So, dyan nabuo yung... Lumutang na yung issue na yan. buo na yan. Hindi ko napansin yung issue na yan. Papalitan siya as Senate Oo. President kasi ayaw niyang ikilos ang impeachment. Oo, dinelay daw ng dinelay. Oo, para, siyempre, sa iba ang... Ganon. may ano, basta. Ayun nga. May paliwanag ba siya tungkol dyan? Pero ang laki 100 142.7 billion. Pinaghatian naman natin ng marami. Oh, ito pa niya. Pakinggan natin. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprobahan. Ayun. Sabi, hindi yan insertion. Oho. Ginawa lang namin yung trabaho, ayusin Binago. yung budget. Oho. Ang dagdag pa niyan dyan, hindi na nakasama dyan sa sinasabi, yan ay demolition job. Demolition job yan. Talaga may sinabi pa siyang ganyan. Oo, para siraan siya sa kanyang pagtakbo bilang Senate President. Oo. So, Oo. sino ang gumawa ng demolition job? Sino ba yung nakalaban? Diba? Ganon. Oo. Oo. So may gumawa, ginamit nung... Baka naman sabihin ng, wala kaming kinalaman siguro. Ay, may siguro, lumutang." wala kang kinalaman. Hindi, wala ka muna kumite. Patunayan nyo muna na wala kang kinalaman dyan. So, yung 5, walang komite? Zero. Ping Lacson, wala? Wala. Oo. Diba? Para siyempre, nasabi niya, may demolition job, Oo. Tingnan nga natin kung sino ang... So, Risa Ontiveros, wala rin? Sino pa? Oo. Ping Lacson, Yung Tito 5. Soto, Oo. Lauren Ligarda. Oo. So, silang 5, wala 5. man. Oo. Bagay, minority pa rin naman sila. Minority sila eh. Oo. Pero minsan kasi minority, pero binibigyan no? Totoo, Ng totoo. mga maliliit na komite. Oo. Kaya sabi kasi ni Senador Escudero, biruin nyo, sa 27 years ko sa public service, hindi pa nga ako nakakasuhan kahit katiting na corruption. Ganon? Oo. Hindi. At isa pa nga ako sa pumalakpak sa zona ng Pangulo. Nako! Nag-standing ovation pa nga. Nako Nung po. sinabi niyang iimbestigahan ng flood control project at mga Oo. ghost project. Oo. Oo. Nako. Alam mo ba kung saan galing daw yung paninira? Saan daw? May sinabi na ba? Meron. Alam na niya. O, sino? Oo. Inimbestigahan niya eh. Okay. Alam mo ba kung saan galing? Saan po yan, Senate President? Galing yan sa mismong Kamara sa House of Representatives. Sa Kamara de Representante, hindi doon galing sa Hindi. 5, may Hindi nga kasi nga Oo. may kinalaman nga yan sa impeachment. Ayun. Di ba sino ba nagsusulong So, ng parang impeachment? pressure sa kanya yan. Pinre-pressure siya. Pagka hindi mo pinagalaw yan, Oo. palulutangin namin At ito. saka nilutang talaga at para mapalitan siya ng
Senate President. Senate President. Tinangka talagang alisin pa siya. Oo. Ay kaso, wala, overwhelming, 19.5 eh. Sinabi ni siguro, ganun nakikipagsabuatan kayo Oo. dun sa mga naninira sa akin. Oho. Di wala muna kayong committee ngayon. Ayun. Hindi niya naman niya sinabi yun. Oo. Yun sa pantahalang natin. Dahil... yaman din lamang nag-utos na ang Pangulo, di paipatawag niya yung mga miyembro ng BICAM. Di ba? Yung House Delegation, ilan yan? 12 ata yan eh. Di ba? At pagkatapos humarap din po yung 12 delegasyon ng Senado. Ayun yun. Di ba? Pagtagdi-tagdi na, sino ang chairman ng finance noong time na yon? At tapos ng term, Grace po. Chairman ng finance. At saka sa part naman ng Kabara, APRO, sino ba? Sina Kimbo. Magkakaroon ng ano dyan ha? Madali naman ito sunsuyin yan. Ito naman aking legal opinion. Ba, sige. Banatan mo yan, pare ko. Makinig kayo. Sige. Madali kasing lusutan ng mababatas yan, yung allocation ng pondo Kasi pwede, talaga naman kailangan ng flood control. Di ba? Kasi sa papel, makikita mo talaga, maganda. Kasi nakalagay na bakit kailangan ng flood control. May study pa yan Meron pang mga mitigating circumstances, etc. May pagka hindi natin ito ginawa, ganito mangyayari. Di ba? Kumbaga sa isang thesis, may depends. May depensa. Hindi depensa mo yung bakit mo lalagyan ng pondo. So, kapag ka sinabi ng congressman na approve yan. Okay maganda Pero, it's another thing. Ibang bagay naman, pagdating sa implementation. Yun. Yung bang nakalagay sa papel na presyo at paglalaanan dapat niyan ay natupad. Nagkaroon ba talaga ng flood control project na epektibo? Na batay dun sa halaga? Alam mo, sabi mo Nelson, napakadaling suy-suyin ng DPWH. Alam nila. Kaya nga. So, kapag halimbawa nakita. Yes, Eto, wala naman. Ghost project. Hindi mo naman pwedeng... Kaninong initiative yan? Hindi mo pwedeng ibalik kay congressman yan. Sasabi niya, hindi, pinirmahan ko yan. Papel lang. Pero nung ginawa na nila yan, malay ko ba kung i-ghost project nila yan? Yun na nga yun ang punto doon. Ang mangyayari kasi dyan, nilagay ko po yan sa menu. Kasi sa budget ngayon, hindi na po pwede yung kung kailan mo natapos na yung budget. Dapat itemized na. Maliban na lang, Nelson, may lusot dyan. Ano pa? Yung unprogram. Wala. Diba? Wala talaga naka-unprogram project yan ginawa. Andun ang singitan kasi unprogram, billion po yan. At mukhang kung sino lang mga masuswerting tao pinaglalaanan ng unprogram. Pero madaling makita pa rin yan. Ang challenge dito, Jen, doon sa maiipit na kontratista, wag sana magpakabayan. Ituro nyo na. Ngayon pa lang. Ituro nyo na. Ngayon pa lang makakabawi na kayo. Kasi una-una, sa mahabang panahon, hindi siguro nyo rin masikmura Totoo. na naggawa kayo ng tulay or anumang karsada. Pero pagdaan nyo uli, kami ay kontratista dito. Diba? Engineer ako, nag-aaral ako ng compute. Kinumpute namin kung gano'n yan, strength of materials. Paano hinahalo. Specification yan. Ay, nako. Pero sira-sira. Nako. Kaya kung akong magiging mamabatas niyan, sa bawat government project, ilagay yung pangalan ng engineer. Totoo. Dapat yun. Kung sino sa district engineer. Saka na yan, may billboard yan Dati may ganyan nakalagay yan. Lalaki pa, di ba? Pero tinatanggal pagkatapos. Dapat doon naka-engrave. Pero... lapida. May lapida doon. Ang proyektong ito ay gawa ni Congressman. At ito po ay ginugulo ng ganito kalaking halaga. Sinugulo na ng ganitong yan, parang historical marker. Yun. Sa bawat Ako, ang tindi nun. Kasi kung yan ay maganda, maayos, pupurihin kayo ng mga tao di ba? Ako hindi matutuwa. Ang galing pala ng pagkakagawa dito sa kalsada na ito. O kaya flood control na ito. Nako. Alam mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, Nelson, baka ngayon lang mangyayari yan kung talagang tututuhanin ng Pangulong Bongbong, ha? Kung tututuhanin yan. Mahal na Pangulong Bongbong, please lang, tutuhanin niyo po ito. Bigla kong naalaala noon, Nelson, hindi naman siguro gasing brutal nung nangyari noon. 1972. Di ba? Malayo-layo na. 1972. Naalaala mo si Limseng. Noong mga panahon na yun, nagkalat ang droga sa Pilipinas. Pero gumawa ng marahas na hakbang ang dating Pangulong Edelyn Marcos. Ferdinand Sr. Ano ginawa niya? Binaril niya
Oh, si Lim Sing. Ipina-firing squad niya si Lim Sing, pare ko. Di ba? Kasi meron pa noong panahon na yun. Talaga, death oo. penalty. Yes. Pero nakita mo naman, nung pinaring squad si Lim Sing, kinabukasan, wala nahinto droga sa Pilipinas eh. Pero kung ito, again, wala naman tayong firing squad ngayon, ano ha? Oo. Pero kung dito, sa gagawin ng Pangulo, ay mag-aala Apo Marcos siya, May masasampulan. may masasampulan tayo at makikita nating makukulong na mga mambabatas o kaya naman opisyalis ng DPWH o kaya naman kontraktor, Nelson. Papipilahin mo halimbawa sa Luneta. Nakatayo silang 3, 4. Oh. Tapos, sasagisaan ng pisman. Pabubuhatin mo ng bareta di cabra. Ay, nako. Ganun sana. Malamang, alam mo, sa susunod na taon, mahinto ang graft and corruption sa mga proyekto ng gobyerno. Malamang, wala nang kongresista kukuha ng proyekto. Ito yan, Jen. Susundon ko yung Limseng story. Ay, sige. Kasi tinignan ko yung istorya ni Limseng. Ay, hindi na to. Bilis na butis yung data mo. Mabilis eh. Maikli lang ito, ha? Oo. Yan pa lang si Limseng ay nagpatakbo ng illegal drug activities. Kita mo na. Heroin. Heroina. Yes. Producer siya. Miyembro siya ng Golden Triangle. Yan, kita mo na. Heroin business. Ang kanyang raw materials galing pa ng Galing pa sa ibang bansa yan. Yung Golden Triangle. Yung sa Golden Triangle. Kita mo na, kabisado. Pero dito nagplanta sa Metro Manila. Lakas nga na loob. Sabi ko sa iyo. Tapos ang pinoproduce niya, 100 kilo heroin kada buwan. Mo. At 100 kilo nung time na yun, 1972 yan. Ina-export sa Thailand, Singapore at US. Exporter tayo na that time. Lahat pala ina-export. Nung time na yun, Kaya naman pala hindi ito mahuli-huli nung araw, Jen. Kasi meron siyang mga legal na negosyo na napantakip dito. Walang panama si Narcos dyan. Sino si Narcos? Si Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ito pala nung Yan ang araw. original na Pablo Escobar. Baka ito ay kinopya lang, no? Ang legitimate business niya, meron siyang restaurant. Kita mo na. Meron siyang printing press. Kita mo na. Meron siyang minahan. May minahan May pa. mining pa. Siguro pagka kumikita sa drugs, Mina ng bato. pinapasok dun sa legit na negosyo. Posible, Front niya yan eh. Tapos,